Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiago, kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito nung pista ng tinapay na walang levadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng 4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro samantalang siya'y taimtim na ipinanalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayang kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid-piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala ng kanyang mga kamay. "Magbigkis ka't magsuot ng panyapak," sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka't sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas siya sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Nahaliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kinukonsider natin si San Pedro at San Pablo bilang 2 matatag na haligi ng simbahan. Nagkasundo ang dalawa na si Pablo ay magpahayag sa mga Griego at si Pedro naman sa mga Ebreyo. Ang mga Hudyo at ang mga hindi Hudyo ay dapat makarinig ng magandang balita ng kaligtasan. At iba ang approach sa 2 grupong ito. Nangyari noon na nandoon silang 2 sa Roma noong magkaroon ng pag-uusig sa mga Kristiyano na ginawa ni Emperor Nero. Pinasunog niya ang lungsod ng Roma noong taong 64 AD upang ito ay panibaguhin at ipinagbintang ang malaking sunog na ito na ginawa daw ng mga Kristiyano. Marami mga Kristiyano, libo-libo ang pinatay noon. Kasama na rito si Pedro at si Pablo. Si Pedro ang pangulo ng simbahan sa Roma noong panahon at si Pablo naman ay nandoon bilang bilanggo ng mga Romano. Si Pedro ay pinako na patiwalik sa krus at si Pablo naman pinapugutan ng ulo. Dahil dito, naging magkasabay ang kanilang kapistahan. Si Pedro ang kinikilala ng mga apostol at ng mga Kristiyano na kanilang leader. Noong taong 44 AD, inusig ni Haring Herodes ang mga Kristiyano sa Jerusalem.
Siya ay si Herod Agrippa, ang apo ng Herodes na gustong patayin si Jesus nung siya ay sanggol pa. Pinapugutan niya ng ulo si Santiago, ang kapatid ni Juan. Siya ang unang apostol na pinatay. Nagustuhan ng mga Hudyo ang kanyang ginawa, kaya pinahuli niya si Pedro, ang kinikilalang pangulo ng grupo, upang iharap sa mga Hudyo at maaaring patayin din pagkatapos ng piyesta. Well-guarded noon si Pedro. May 2 bantay sa tabi niya, nakagapos pa ng tanikala ang kanyang kamay at paa. May 2 bantay sa pintuan ng kulungan, nakakandado ang kulungan, at sa labas may mga bantay pa rin. Pero walang nagawa ang mga bantay at ang mga tanikala. Dumating ang anghel ng Panginoon at inilabas si Pedro. Nalaglag ang mga tanikala at hindi man napansin ng mga bantay ang pag-alis niya. Walang magawa ang tao sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa hindi pa panahon ang pagkahuli at pagpatay kay Pedro, may misyon pa siyang gagampanan. Kaya pinalaya siya ng Diyos. Mas malakas ang kapangyarihan ng mga Kristiyanong nagdarasal para kay Pedro kaysa mga kawal ni Herodes. In God's time, ang lahat ng bagay ay nangyayari sa panahon na itinakda ng Diyos. Mamamatay din si Pedro, papatayin din siya. Matatanggap din niya ang korona ng pagkamartir, but in God's time. Dahil dito, nakatakas siya sa pagkakulong ni Herodes. Huwag po tayong matakot sa buhay natin. Ipaubaya na lang natin ang lahat sa kamay ng Diyos. He has the perfect timing and He knows what is best for us. Papatayin din si Pedro, pero hindi sa Jerusalem at hindi sa kamay ni Herodes. At hindi lang bilang pangulo ng simbahan sa Jerusalem. Mamamatay siya sa kamay ni Emperor Nero at papatayin siya bilang pangulo ng simbahan sa Roma. Dahil dito ang lahat ng mga Santo Papa ay mga obispo ng Roma. Silang kahalili ni Pedro, hindi lang sa pagkaobispo sa Roma, kundi sa pagiging leader ng mga apostol at ang lahat ng mga Kristiyano. Kinikilala natin na patuloy na ginagabayan ni Kristo ang simbahan dahil sa pangako niya kay Pedro na ibibigay sa kanya at sa kanyang mga kahalili ang susi ng pagpapatuloy sa langit o pagbabawal na tumuloy dito. Nasa kanya na at nasa mga Santo Papa ang kapangyarihan na magbigay ng mga aral na gagabay sa atin patungo sa kaligtasan. Salamat, Panginoong Hesus, sa patuloy mong paggabay sa amin sa pamagitan ng paglilingkod ng aming mga Santo Papa. Hindi mo pinababayaan na malihis kami sa landas patungo sa langit. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.